Tahimik lang si Alina sa buong klase, gaya ng nakasanayan. Hindi siya kilala bilang maingay o palakaibigan. Mas kilala siya sa pagiging top student na laging nag-iisa sa kantin, sa library, o sa rooftop tuwing break. Pero kung may hindi nakakaalam, siya rin ang babaeng palihim na sumusulyap kay Ria, ang campus heartthrob ng mga kababaihan. Oo, babae rin si Ria. At oo, lahat yata ng mga babae sa university ay may crush sa kanya. Confident, funny, at parang laging may soundtrack ang bawat lakad niya sa hallway. Pero si Alina, tinatago niya ang damdamin. Para sa kanya, imposible. Magkaibang mundo sila ni Ria. Isa siyang tahimik na anino, habang si Ria ay liwanag na hinahangaan ng lahat. Hanggang sa isang araw, nagbago ang lahat. Habang nag-aayos si Alina ng gamit niya sa library, may nahulog na maliit na papel mula sa pagitan ng kanyang philosophy book. May nakasulat na sulat kamay. Hindi mo man ako mapansin, pero araw-araw kitang hinahanap. Sa bawat sulyap mo sa akin, unti-unti akong nahuhulog. Sana, isang araw, mapansin mo rin ako. Walang lagda, walang pangalan. Naguluhan siya. Ang akala niya, siya lang ang may palihim na nararamdaman. Pero sino ang naglagay ng sulat sa libro niya? At bakit parang pamilyar ang sulat kamay? Kinabukasan, bumalik siya sa library. Nagbabaka sakaling muling may liham. At nandoon nga muli, isa na namang sulat. Hindi ko alam kung tama to, pero gusto kong malaman mo, babae rin ako. At ikaw ang dahilan kung bakit ako nanatiling totoo sa sarili ko. Kahit palihim lang. Parang sinuntok ang puso ni Alina. May isa pang tulad niya. May isang babaeng lihim din na nagmamahal sa kanya. Pero sino? Lumipas ang ilang linggo. Patuloy ang pagpapalitan nila ng sulat. Si Alina, sumagot na rin sa mga liham. Doon lang niya naipahayag ang totoong damdamin. Ang takot at ang pagnanasa sa isang bagay na sa tingin niya ay hindi niya pwedeng angkinin. Hanggang sa isang gabi sa rooftop, may iniwang sulat para sa kanya. Handa na akong humarap sa'yo. Pumunta ka sa rooftop bukas ng 5:00 ng hapon, kung handa ka na rin. Kinabukasan, dumaan ang oras na parang wala sa sarili si Alina. 4:59 p.m. Nasa tuktok na siya ng gusali. Nanginginig ang mga kamay. Pinagpapawisan ang likod. At sa bawat pintig ng puso niya, tanging isang tanong ang paulit-ulit. Sino ka? Isang hakbang. May tunog ng paang papalapit. Paglingon niya, "Hi," sabi ng pamilyar na tinig. Si Ria. Nanlaki ang mata ni Alina. Ria? Ngumiti si Ria. Mahina. Parang may pag-amin sa ngiti niya. Ako yung nagsusulat, sabi nito. Pero ikaw? Tumango si Ria. Akala mo siguro, laging ako ang tinitingala. Pero sa totoo lang, ikaw yun para sakin. Ang tahimik mong tapang, ang mga mata mong puno ng damdamin kahit hindi ka nagsasalita. Simula pa lang, napansin na kita. Hindi alam ni Alina kung iiyak siya o matatawa. Ang tagal niyang itinago, sinarili. Pero ang babaeng akala niya ay hindi siya kailanman mapapansin, ay may damdamin din pala
para sa kanya. Ito ba yung part na yayakapin kita? Tanong ni Ria, habang unti-unting lumalapit. Tumango si Alina, halos di makagalaw. At sa unang pagkakataon, niyakap siya ni Ria. Nagtagal ang yakap na iyon. Parang siniksik ang lahat ng taong pangungulila sa iisang sandali. Pwede ba kitang halikan? Tanong ni Ria, halos pabulong. Hindi sumagot si Alina. Pero ang mga mata niya ang sumagot. Nangungusap, puno ng damdamin. At dahan-dahan, nagtagpo ang kanilang mga labi. Mabagal, maingat, tila isang panalangin na sinasagot ng langit. Isang linggo ng sikreto, ng paglalakad na parang may sariling mundo, ng mga tagpong walang ibang nakakakita kundi silang dalawa. Masaya sila, pero alam ni Alina na hindi ito habang buhay na sikreto. At isang gabi, habang nasa labas sila, may babaeng lumapit kay Ria. Ria? Sigaw nito. Nagulat si Alina. Tila kilala ni Ria ang babae. Ana? Tanong ni Ria. Kita sa mukha ang gulat. Ako nga. Hindi mo ba ako hinanap man lang? Naiwan ako, Ria. Akala ko babalikan mo ko. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Alina. Sino siya? Tahimik si Ria. Sino ako? Sabat ni Ana. Ako ang girlfriend niya. Ex-girlfriend ko na siya. Sabi ni Ria. Nanginginig ang boses. Iniwan ko na siya. Pero hindi ko sinabi agad kasi natakot ako. Wala na kami, Alina. Ikaw ang mahal ko. Pero mali ako na hindi ko agad sinabi sa'yo. Tumalikod si Alina. Naglalakad palayo habang pinipigilan ang luha. Ang sakit. Ang tagpong pinangarap niya ay naging bangungot sa isang iglap. Ilang araw siyang hindi pumasok. Hindi sinasagot ang tawag ni Ria. Pero isang araw, nakita niya ang sulat sa ilalim ng pintuan. Hindi ako perpekto, pero totoo ang lahat ng naramdaman ko para sa'yo. Hindi ko ginusto na masaktan ka, pero sana mapatawad mo ko. Handa akong hintayin ka, kahit gaano katagal. Lumipas ang gabi. Umuulan. Umuugong ang langit. Hanggang sa hindi na niya kayang pigilan. Tumakbo siya palabas ng bahay, basang-basa ng ulan, at tumakbo sa paborito nilang rooftop. At nandoon si Ria, basang-basa rin, tila matagal nang naghihintay. Alina, sabi nito, nanginginig. Hindi na siya nagsalita. Niyakap niya si Ria, mahigpit. Tila sinasabi sa yakap na iyon, nasaktan ako, pero nandito pa rin ako. Kasi mahal kita. At muli, nagtagpo ang kanilang mga labi. Hindi na ito ang unang halik. Ngayon, ito na ang halik na may kapatawaran, pangako, at pag-asa. Mahirap maging totoo sa mundong mapanghusga. Pero mas mahirap itanggi ang damdamin na minsang dumaan lang at pinili mong huwag pansinin. Sa pagitan ng mga lihim, yakap at halik, natutunan ni Alina na minsan may mga titig na hindi lang basta tingin. Minsan, may mga matang nagmamahal din. Palihim, tahimik, pero totoo.